Sa loob ng 10 taon, hindi nawala sa puso ni Zam si Marcos, ang nag-iisang lalaking minahal niya. Subalit, pinaglayo sila ng lolo at lola niya dahil isa raw kahibangan ang magmahal sa hampas lupang tulad nito. Nang muli silang magkita ay iba na ito sa Marcos na dati niyang nakilala. Mayaman na ito at hindi na nagpapaapi. Hindi na rin ito ang lalaking minsan nagmahal sa kanya. Binago ng sakit, pait ng pangalipusta at kaapihang natamo nito sa kanyang pamilya ang pagkatao nito. Ganoon pa man, alam niyang kahit sintigasan ng adobe ang puso nito, siya pa rin ang hanap niyon. At iyon lang ang gusto niyang patunayan. Sabihin man nito ng paulit-ulit na paniningil lang sa kaapihang tinamo nito ang pakay nito sa kanya. Inirapan ni Zam ang mga kalaro at nagtatakbo palayo. Hindi niya alam kung bakit inimbitahan pa ng Grandma Margaret niya ang iba nilang kapitbahay na bata sa anniversary nito. Samantalang palagi naman siyang inaaway ng mga ito. Hindi niya totoong lola si Margaret at ang asawa nitong si Leopoldo. Pero dahil walang anak ang mga ito o apo, palagi niyang dinadalaw ang mga ito. Bukod pa sa wala rin silang lolo at lola sa Maynila. Sa Davao, nakatira ang mga ito. Kaya kapag may pasok sa opisina ang mama niya at nakadestino naman sa malayong lugar ang ama niya, ay sa bahay niya ng mga Alonso naglalagi. Pupunta sana siya sa may gilid ng swimming pool nang makita niya sa likod ng halaman na parang may nakasilip. Tumalungko siya roon at hinawi ang mga halaman. "Huy!" Panggugulat niya sa batang lalaking nakatago roon. Akala niya noong una ay isa ito sa mga batang imbitado sa party at nakikipaglaro ng taguan sa ibang bata. Ayaw niyang makipaglaro sa ibang bata dahil inaaway lang siya ng mga ito. Subalit noon ay nakita niya ang batang iyon. Sa palagay niya ay pareho lang silang 8 taong gulang. Lalo itong sumiksik papasok sa mga halaman na parang takot na takot sa kanya. "Huwag kang matakot," sabi niya at nakikisiksik din sa mga halaman. Wala siyang pakialam kung madumihan man ang gown na suot niya. "Hindi kita ituturo sa mga kalaro mo. Hindi ako nagpunta dito para maglaro," sabi nito at sumilip mula sa mga halaman. "May hinahanap ako." "Kung may hinahanap ka, bakit hindi ka lumabas at hanapin mo? Sino ba ang hinahanap mo?" tanong niya. "Lola ko," sabi nito at bahagyang kumislap ang mga mata. Pinagmasdan niya ang suot nito. Malinis ang suot nitong short at t-shirt pero hindi mukhang mahamahalin. Hindi ang tipo nito ang may lola na imbitado sa party. Baka naman nasa kusina ang lola mo at nagluluto. Gusto mo? Hanapin na lang natin siya. Hinatak niya ang kamay nito palabas ng halamanan. Kahit gaano pa ang pagtutol nito, natigilan ito nang makasalubong niya ang Grandma Margaret niya. "Zam, kanina ka pa hinahanap ng mama mo." Nakangiting sabi nito. Biglang bumitiw ang batang lalaki sa pagkakahawak niya at yumakap sa matanda. "Lola, lola ko," mangiyak-ngiyak na sabi nito. "Sino ka bang bata ka? Lumayo ka sa akin," sigaw ng lola niya na parang nahindik sa sinabi ng bata. Lalong humigpit ang pagkakayakap ng bata at tiningala ito. "Hindi po ba ninyo kilala, lola? Ako po si Marcos. Ako po ang apo ninyo." Umaagaw na iyon ang atensyon ng ibang mga bisita. Pinagtitinginan na ang mga ito. Nagtataka siya kung bakit sinasabi ng bata na lalaki na lola nito ang grandma niya. Samantalang wala naman itong anak o apo. Dun sa bagay, hindi rin niya totoong lola ang Grandma Margaret niya, pero itinuring niya itong lola. Baka wala ring lola ito kaya gusto nitong maging lola ang lola niya. Nalaki ang mga mata ng lola niya. "Hindi kita apo. Wala akong apong busabos." Impertinenteng bata. Malakas na sabi nito at pilit na kumalas sa pagkakayakap ng batang lalaki. "Guard! Guard! Ilabas ninyo ang batang ito. Bakit tinahayaan niyong makapasok yan?" "Pasensya na po, senyora," anang dumalong, gwardya. "Lola, huwag po. Apo po ninyo ako," nakikiusap na sabi ng batang lalaki habang inilalayo ito ng mga gwardya. "Grandma, huwag po. Kaibigan ko po siya," sabi niya. Niyakap siya ng lola niya at pilit na inilayo. Sa isang saglit ay nakita niya ang matinding sakit sa mga mata nito nang tingnan nito papalayo ang batang nagpakilalang si Marcos. "Who is that cute guy?"
Tanong ni Zam nang mapansin ng lalaking nakaupo sa bandang likuran ng classroom at nagbabasa ng libro. Unang araw niya sa kolehiyo kasama ang mga kaklase na taga Maynila pa, nag-aaral. Ginugol niya ang 2 huling taon niya sa high school sa Davao nang sumakabilang buhay ang tunay na lolo at lola niya. Napilitan ng mama at papa niya na pamahalaan ng mga ari-arian ng pamilya. Nakiusap siya na sa Maynila mag-aral ng computer science. Pansamantala siyang tumutuloy sa bahay ng Grandma Margaret niya dahil ayaw ng mga magulang niya na mag-isa lang siyang mamuhay. Napansin agad niya ang lalaking kaklase nila sa bandang likuran ng classroom. Masyadong tahimik ito, habang ibang mga kaklase nila ay nagkukwentuhan at nakikipagkilala. Nagbabasa lang ito ng libro at parang walang pakialam sa mundo. Malay ko, mukhang suplato sabi ni Adelpha. Naipakilala na lahat ng mga guys sa atin, siya lang ang hindi. Hindi yata siya apektado ng beauty natin. Itinirik ni Helga ang mga mata at nagpahid ng lipstick sa mga labi. I don't care. Gwapo nga siya pero hindi naman siya mukhang rich. Obvious naman na hindi. Signature clothes ang damit niya. Paano kayang may nakapasok na mahirap dito sa university natin? Akala ko, puro mayayaman ang makikilala ko rito. Sobra ka namang magsalita, sabi ni Adelpha. Baka naman, scholar siya kaya siya nakapasok dito. Hindi siya nakatiis sa kanya-kanyang espekulasyon ng mga ito. Ako na nga ang magtatanong, sabi niya at nilapitan ng lalaki. Tumayo siya sa tabi nito, ngunit hindi siya pinansin nito. Nagkaroon siya ng pagkakataon na pagmasdan nito. Mas gwapo ito sa malapitan. May kahabaan ang itim na buhok nito na bumabagsak sa noo nito. Matangos ang ilong nito at maamo ang mga mata. Kahit nakaupo ay matangkad dito, bagamat hindi mamahalin ng suot nitong damit ay hindi iyon nakabawas sa kagwapuhan nito dahil kaya nitong dalhin. Confident pa rin itong tingnan na parang mamahalin pa rin ang suot nito. Hindi tulad ng ibang kaklase nila, mamahalin nga ang suot pero hindi naman bagay. Hi! Sabi niya. I'm Zamier Abadia, ikaw. Tila walang kainte-interes na tiningnan siya nito. Marcos Lobregal. Matabang na sagot nito na parang dinidiscourage ang mahabang pakikipag-usap dito. Umupo siya sa tabi nito. Sanay siya sa mga lalaking suplado. Walang nakakaligtas sa kakulitan niya, lalo na't interesado siya sa isang tao. Scholar ka? Tanong niya. At bahagyang ikiniling ang ulo upang mapagmasdan ito. Ibinalik uli nito ang atensyon sa libro at mukhang ayaw magpaabala. Bakit? Masyado kang obvious na mahirap ako? Matabang na tanong nito. Oo, scholar ako at working student. May iba ka pa bang gustong malaman? Hindi niya pinansin ang pagsusuplado nito kahit kailan. Ay hindi siya naging snob kahit may kaibigan siyang mapangmata tulad ni Helga. Malaki pa nga ang paghanga niya sa mga taong nagsusumikap sa buhay. Ngumiti siya ng matamis. Ibig sabihin, matalino to. Natigilan na to at tiningnan siya. Akala siguro nito ay ma-offend siya at lalayuan na ito. Nang makita nito ang ngiti sa mga labi niya ay bahagyang lumambot ang anyo nito. Hindi masyado. Nangalumbaba siya. Pa-humble ka pa? Mukha kang matalino. Wala pa tayong professor pero nag-aaral ka na? Ayoko kasing magpalipas ng oras nang walang ginagawa. Mukhang importante nga dito ang oras kaysa aksayahin sa pakikipagkwentuhan at pakikipagkilala sa mga babae. Lalo na't working student ito. Anong binabasa mo? Tiningnan niya ang cover ng libro nito. Sophie's World? Basa niya sa titulo ng libro. Ano yan? Novel ba yan? Libro ito tungkol sa istorya ng mga philosopher. Compilation ito ng mga philosopher mula sa ancient hanggang sa modern. Paliwanag nito. Philosophy? Napangyiwi siya. Sakala niya naalalang may philosophy subject sila sa semestereng ito. Hindi ba nakakabaliw intindihin ng mga sinasabi nila? Wala siyang hilig magbasa ng mga bagay na maaaring makagulo sa utak niya at tuwid na paniniwala sa mundo. Mas gusto niyang magbasa ng romance, novel at mga suspense thriller kaysa sa mga nakakabaliw na konsepto ng mga philosopher. Nagkibit balikat ito. Hindi naman. Ina-explain naman nila rito kung ano ang mga ideas nila at bakit nila nasabi yun. Minsan, totoo rin ang sinasabi nila. Napapaniwala ka ba nila? Interesadong tanong niya. Dahil kung naniniwala ito sa mga baliw na philosopher, malamang may baliw rin ito.
Sayang naman ang kagwapuhan nito kung mapapraning. May pinaniniwalaan ako. Katulad na lang nitong binabasa kong si Thrasymachus. Sabi nito at inilapit sa kanya ang libro. Ano bang totoo sa sinasabi ni Thrasymachus? The unjust man is truly the just man. Lumabi siya. Parang magulo. Paano naging makatalungan ng isang taong hindi naman fair? Umangat ang isang sulok ng bibig nito. Sa buhay na ito, kung sino ang mas magaling man lamang ng kapwa nila, sila ang nagpapalakad sa mundo. Sila ang nagiging tama. At syempre, walang nagagawa ang mga naaapi nila kundi ang manahimik at sumunod. Wala kasi silang kapangyarihan para ipaglaban kung ano ang tama. Tama ba yun? Tanong niya sa mataas na tono. That's unfair. Sila na ang gumagawa ng mali, sila pa rin ang tama? Subalit tama ito. Iyon mismo ang nangyayari sa mundo. Marahil ay hindi niya direktang naranasan dahil lumaki siya sa karangyaan. Pero araw-araw naman siyang nanonood ng TV at ng mga telenovela. Mas malaki ang lamang ng kontrabida sa bida. Bahagyang nagdilim ang mukha nito. Sino ba ang may sabing patas ang mundo? Kaya kung nasa ibaba ka, kailangan mong lumaban para hindi mo na maranasan ang kaapihan, para maging tama ka rin. Nahimigan niya ang determinasyon sa tinig nito. Nakita niya ang kakaibang lamig sa mga mata nito. Naranasan na ba nitong apihin kaya gusto nitong umangat sa buhay? Anong klaseng pang-aapi ang naranasan nito? Kung nasa ibaba ka at aakit ka sa itaas, para mo na ring sinabi na kailangan mo ring maging unjust kapag nasa itaas ka na. Iniiwas ito ang tingin sa kanya. Kung mangyayari man na umangat ako, naku, hindi ko siguro hahayaan na maghirap ang mga mabababang katulad ko. Magiging unjust lang siguro ako sa mga taong nang api sa akin. Matigas na sabi nito. Naniniwala siya na uunlad dito sa buhay. Bagamat nalulungkot siya kung dumanas man ito ng kahirapan, nakikita niya ang pilit na bumabangon nito at hindi na magpapaapi pa kahit kailan. Gusto niya ito dahil nakikita niya rito ang pagkatao ng kanyang papa, matapang at palaban. Sana magkausap pa ulit tayo. Sabi niya nang isa-isang magsibalik ang mga klase niya sa kanyang upuan. Malapit nang dumating ang professor nila. Walang problema. Sabi nitong medyo palakaibigan na ang tinig. Thank you, Marcus. Naglalakad na siya pabalik sa upuan nang lingunin uli ito. Teka, may girlfriend ka na ba? Umasim ang mukha nito. Wala nang makain, mag-girlfriend pa? Lumapad ang ngiti niya sa mga sagot nito. Parang nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib. Kapag gusto mo na magka-girlfriend, sabihin mo lang sa akin. May irereto ka ba sa akin? At ayun, pilyang ngumiti siya. Sarili ko. Nakasimangot na pinagmasdan ni Helga ang Sanders Cafe. Anong gagawin ko rito, Zam? Wala naman akong hilig sa kape o sa espresso. Masungit na sabi nito sa kanya. Niyaya niya itong bumili ng panregalo sa isang kaibigan kasama si Adelpha sa mall. At nagtatahalo sila ng mga sandaling iyon kung saan magmemeryenda. Oo nga, sang-ayon si Adelpha. Gatas lang ang gusto ni Mami na inumin ko dahil hindi nakakatuyo ng utak. Nasapon niya ang noo. Naku, wag na nga kayong umangal. Minsan ko lang kayo ilibre, kaya samantalahin nyo na. Doon mo na lang kami ilibre, ani Helga at itinuro ang steakhouse na nasa tapat ng cafe. Ipinadyak niya mga paa. Basta, dito ko gusto. Matigas na sabi niya at naunang pumasok sa cafe. Wala siyang pakialam kung hindi man sumunod ang mga ito sa kanya. Mas mabuti nga iyon dahil makakaluwag siya sa gastusin. Automatikong ngumiti siya sa gwardya nang batiin siya at humanap ng bakanting mesa. Okay naman pala ang ambience dito, komento ni Adelpha. Pagpasok, kasunod niya ito, parang masarap mag-relax at mag-isip. At cute ang mga crew Kinikilig na sabi ni Helga. Yun nga lang, mahihirap. Siyempre, magtatrabaho ba sila rito kung mayaman sila? Shh! Saway niya rito at tinignan ng menu book. Good afternoon, ma'am. May I take your order, please? Nakangiting sabi ng waiter nang lapitan sila. Nandito ba si Marcus Lobregal? Tanong niya. Sa isang saglit ay parang sumimangot ang waiter. Yes, ma'am. Nandoon po siya. Sabi nito at itinuro si Marcus na may kinukuhang order sa counter. Gusto ko siya ang mag-serve sa amin. Malambing na sabi niya. Pero, ma'am? Matalim na tiningnan niya ito nang may pagbabanta sa mga mata. I want Marcus. Is that too much to ask?
Customer kami rito at magbabayad kami. Ako po ang naka-assign sa table niyo, ma'am. Tinaasan niya ako ng isang kilay. Si Marcos ba ang magsaserve sa amin o kakausapin ko ang manager ninyo? Please, Mr. Waiter. Tawagin na ninyo si Marcos. Pakiusap ni Adelpha. Hindi siya titigil hanggat wala si Marcos dito. Tumango ang waiter. Yes, ma'am. Namumhut lang sabi nito. Marahil ay natakot ito na totohanin niya ang banta. Nilapitan nito si Marcos na katatapos lang mag-serve sa dalawang teenager na magnobyo. Madilim ang mukhang nilingon siya ni Marcos. Mukhang hindi nito nagustuhan ang ginawa niya. Kinawayan lang niya ito at ginitian. Yak! Mag-e-eskandalo ka pa para lang sa purgay na yan? Ani Helga na parang gusto na siyang itakwil na kaibigan. Nakangiwi pa ito. Nawala ang ngiti niya ng sulyapan nito. Shut up, Helga. This is my treat, kaya wala kang karapatang umangal. Automatikong umiti siya nang makitang papalapit si Marcus. Subalit, hindi nito sinagot si Adelpha at saka si Helga. Sa halip ay aral ang ngiti nitong kinukuha ang order ni na Adelpha at Helga. Parang ayaw siyang tingnan nito. Galit yata ito sa kanya dahil ginawa yun sa kasamahan niyang crew. Irish coffee and brownies, sabi ni Adelpha. Tinalunton ng daliri ni Helga ang menu. I want to try your mocha java and croissant. Mukha kasing masarap. Natatakam na sabi nito na tila kanina pagutom. How about your order, ma'am? Bigla ay naging formal ang ekspresyon ni Marcos nang tanungin siya. Gumiti siya at tinitigan ang mukha nito na parang isang teenager na nangangarap ng gising. You! Tumilim ang anyo nito. I'm not included in the menu and I'm not for sale. Riing sabi nito. Natulala siya nang mahimigan ang galit na tinig nito. Noon lang niya ito nakita na sobrang seryoso. I didn't mean to offend you. I'm sorry. Halos pabulong na sabi niya. Napahiya siya sa sarili. Dapat ay biro lang yun pero hindi ito tumawa. Ito lang yata ang taong kilala niya na hindi tumatawa sa joke niya. Marcus, pagpasensyahan mo na si Zama. Wala naman siyang masamang ibig sabihin. Ganyan lang talaga siya magsalita. Depensa ni Adelpha. Super crush ka lang talaga niya kaya nag-aksaya siya ng panahon na ilibre kami rito sa cafe ninyo para lang makita ka. Pambubuko ni Helga. Dapat nga magpasalamat ka dahil tiyak na hahakutin niya ang iba pa niyang kakilala rito sa cafe na ito. Ngayong alam niyang dito ka nagtatrabaho. Yumuko siya upang itago ang pamumula dahil naramdaman niya ang pag-iinit ng mukha niya. Sanay siyang tahasang ipakita na gusto niya ang isang tao pero hindi siya sanay na may direktang nagbubunyag sa totoong nararamdaman niya. Ano kaya ang gagawin ni Marcus ngayong alam na nitong crush ko siya? Siguro magagalit to. Baka iwasan na siya nito. Kasalanan ni Helga dahil ibinulgar niya ang sekreto ko. Mochaccino and Chocomousse? Mahinang sabi niya. Hindi na yata niya ito matitingnan pa ng diretsyo kapag nagalit ito. Would that be all, ma'am? Formal pa rin tanong nito. Yan lang. Walang buhay na sagot niya. Huwag kang mag-alala. Ako na lang ang magbabayad ng in-order mo. Sabi ni Marco sa palakaibigang himig. Gulat na tiningala niya ito. Sa pagkakataong iyon ay bahagya ng may ngiti sa mga mata nito. Ililibre mo ako? Muling ibinalik nito ang kapormahan sa muka. First time mo rito sa cafe, hindi ba? Ngayon lang ako nagkaroon ng kaklase na napadpad dito kaya dapat lang siguro na i-treat kita para bumalik ka uli sa susunod. Bumalik ang ngiti sa mga labi niya. Hindi ito galit sa kanya. Ililibre pa siya nito para bumalik siya. Ang ibig sabihin, gusto pa rin siyang makita nito. Parang hindi lang sina Helga at Adelpha gusto niyang ilibre, kundi ang lahat ng customer na nasa cafe ng mga sandaling yon.